Sumainyo ang Panginoon. Bakit kayo nagtatalo sa daan? Bahagi yun ang tanong ni Jesus. Bakit ba tayo nagtatalo? Bakit ba tayo nag-aaway? Bahagi yun. Bakit ba nag-aaway Israel at ang Hamas, ng Israel at Hezbollah, Ukraine at Russia, at marami pa iba. Makita natin. So, pagkakataon na kung saan tayo ay hinahamon sa pagninilay na itong bakit kayo nagtatalo-talo. Well, inilagad ang ilang mga kadahilanan sa mga pagbasa natin ngayon sa araw na ito. Sabi na, pagkakataon, sapagkat may iba't iba tayong pananaw at karanasan. Magkakaiba tayo ng perspective. Yung iba ay nakikita ay ibon. Yung iba ay nakikita ay tao. Pero minsan, yun lang ang kanilang nakikita. Pero may mga tao ang nakikita ay ibon at saka yung tao. Pareho nakatingin sa isang bagay. Kailangan, sabi nga, kalahati lang yung kaalaman na kanilang na-discover. Ano pa? Maliban sa pagkakaiba ng kaalaman. Bahagi rin nun, sabi nga ho sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Santiago dahil sa pagkaingit. Marami ho nagkatalo-talo gawa ng inggit. Pagkakataon na kinakailangan natin din pagnilay-nilayan na may mga bagay na kuminsan pinag-aawayan sapagkat naiinggit. Naiinggit ang isa doon sa kanyang kapwa. Bakit siya mayroon? Ako'y wala. Pagkakataon na kung saan ay makita o ano pa? Well, yung unang pagbasa sa aklat ng karunungan, medyo mas matindi. Kasi ipinahayag sa aklat ng karunungan na na ito ay ito yung manusamang tao. Kapag sabi na natin mga palalo, naghahanap, sinusubukan ang mga gumagawa na mabuti. Titignan natin kung hanggang saan sila magpapasensya at kung hanggang saan yung kanilang pananalig sa Diyos. May mga tao, kung tawagin natin ay hanggang sa buto, yung kanilang kasamaan. Kaya gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod. Siyempre bakit? Gumagawa ka lamang ng mabuti. So, medyo mabigat po yung pahayag ng unang pagbasa sa aklat ng karunungan. May mga taong gano'n na susubukan yung magiging mabuti. Pero yung hamon ay pinapahayag sa atin ng buong kapal. Sabi naman natin, ay paano natin ito matutugunan? Sa banyaya ni pinahayag na Jesus. Well, sabi nga, ay napakahalaga yung patuloy na pagtuturo. Kaya si Jesus ay nagtuturo. Kung tingnan nga po natin, hiniwalay niya yung kanyang mga alagad
sa karamihan at hindi siya dumaan sa bayan. Bakit? Nagtuturo siya. Napakahalaga na makita natin yung tamang pagtuturo, lalo-lalo na sa mga bagay na ipinamamanig natin para magkaroon ng tinatawag natin pagkakasundo o kung tawagan natin ay pagkakaayos. Kinakailangan. At isa rin yung susi dito yung dialogue. Kaya nga anong sabi ni Jesus, no? Sa Ebanghelyo natin, siya mismo nagtanong, bakit kayo nagtatalo-talo? No? We must always involve in dialogue. Lalo-lalo na kapag tayo ay hindi nagkakaunawaan, mag-usap tayo. Mag-usap kung maaari. Ay napakahalaga yung pag-usap. Eh lang, sabi ko itong nakalipas na Huwebes tayo ng Miyerkules. Kasi siguro, nabalitaan nyo na rin. Yung form of, yung guardian of communication. Siguro nabalitaan nyo yung tinatawag natin na walkie-talkie at saka yung anong tawag sa yung makalumahin na hindi cellphone, yung tutunog kung mayroon mong tawag sa'yo, ay beeper, no? Yung beeper, no? Ay sumabog, no? Marami lang mga namatay, no? So bahagi, ito yung form of communication, no? Naabutan ko yun. Akala ko obsolete na, meron pa rin palang beeper, no? Na ngayon, ginamit ng mga Hezbollah, no? Sumabog, no? Pero yun ay form of communication, no? Kumisyon napakabigat, no? Yung daan ng pagkakasundo ay ginagamit natin, no? Being weaponized to kill. Kaya nakakalungkot, no? Nakakalungkot ang katatayuan namin sa daigdig na ito. Sana nakita natin, we must always be open for dialogue, for communication, not for violence. Kaya yung turo ng ating pananampalataya ay turo ng alin? Ang non-violent bahagi yun. Kasi may iba naman nagtuturo pero ang nagtuturo sa kanila? Hatred, no? Vengeance. So, yun ang isang hamon na pinapapanig sa atin ng buong kapal. Lalo-lalo na bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Ano ba? Ay, sabi nga dito, kapag pinag-usapan natin ay maging lingkod ng lahat. Maging lingkod ng lahat. Sino mang nais na maging dakila ay dapat na maging lingkod ng lahat. Well, hindi lamang sapagkat ang tao ay gustong maging dakila. Pero yung sabihin, yung tao kasi rin, ay ayaw nila na tayo inaapak-apakan. Kasi nakalimili, kaya nag-aaway-away. Kasi inaapak-apakan mo ako . Pero yung pamamaraan na ipinamanig ni Jesus ay alin? Being humbled upon. Or being humiliated. Bahagi yun. Ibig sabihin, ay okay lang yun. Not because injustice. Pero alin? Para higit na makita natin, higit na pagkilos na alin. Nasa pamagitan ng makasakali magkaroon ng malalim na pagninilay. Kasi kapag mataasan tayo ng hihit, talagang ang aabutin niya rin ay digmaan, away, bahagi. Kaya ngayon pa niya yan ay pinamanig na isa sa maging katulad ng isang bata. Maging katulad ng isang bata. Ibig sabihin, being nobody. Yung kasi ang bata sa sistema ng mga Hudyo, hindi ka kabilang, hindi ka kinikilala, hindi siya pwera ka. Bakit?
bata ka lang. No? Pero yung sabi ni Jesus, maging katulad ng bata. Huwag natin ipangalandakan yung ating sarili. Bakit? Hahantulan tayo sa away. No? Yung maliliit na mga bagay, kumisan kapag sinabi natin, hindi lang ito sa usapin ng malalaking usapin ng pagtatalo-talo. Kundi kahit na sa usapin natin bilang mga kabahagi ng pamilya, mga kasama sa trabaho, kasama sa pagkilos natin sa daigdig na ito, mga kababaryo, kababayan, ay makita natin, yun ang pinagmamanin ng buong may kapal. Being bata. Hindi ka maging kakilala. Hindi ka kilalanin, mahirap yun. Kasi sabi nga natin, ang gusto natin ngayon, makilala tayo. Kaya tingnan nyo yung paligid ng simbahan natin. No? Puro pangalan. No? Yun ang kumisa ng tao eh. Father, gusto natin nakandun lahat ang pangalan. Kasi yun ang gusto natin, makilala tayo eh. Hindi, iba ang sabi ni Jesus. Maging katulad ng bata. Maging unknown. Maging bahagi ng pagtugon sa biyaya ng buong kapal. Bakit? Hindi mo kinakailangan ipakilala mo ang sarili mo doon sa kapitbahay mo. Bahagi mo ng Panginoon. Sayaan mo nang makilala ka ng Diyos. Kasi hindi ka makapaglilingkod. Hindi ka makapaglilingkod para sa lahat. Kung ang binigyan mo yung sarili mo. Kasi sooner or later, sabi mo, bakit mo nagawa yun? Para ako makilala. So hindi paglilingkod yun. Anong tawag doon? Self-serving. Sa Tagalog, paglilingkod sa sarili. No? Hindi paglilingkod yun. Pag sinabi natin yung panyaya na isa sa paglilingkod, yung hindi ka makilala. No? Kaya kung kayo ay tumutulong na hindi kayo nagpapakilala, yun ang ibig sabihin ni Jesus. No? Yun yung paanyaya na ipinapahayag ng buong kapal. No? At yun ang ipagalaman ng hindi mo kasi madali yun eh. May hirap yun. Kaya sabi ko nga, it is one of the opposite of human nature. Ano yun? Divine nature yun. Maka-Diyos na natura yung pagbibigay ng sarili. No? Yung self-serving, human nature yun. Yung panyaya na nasusunod, hindi pang-tao. No? Yung paanyaya ng Diyos maka-Diyos. Kaya, yun naman yung ilog natin sa harapan ng buong may kapal. Na makapaglingkod tayo. Hindi lang question ng paglilingkod. Kasi natin gusto maglingkod eh. Pero, ang paglilingkod na na hindi ka kinikilala. Kaya huwag kang umangal kapag hindi ka kinikilala. Umangal ka lang kapag hindi sabihin, for transparency. Hindi nakita yung pabilang sa iyo na dapat ay nakalagay doon. Justice yun. No? Pero kung nakabahagi yun ng kung saan yung makita natin, kinakailangan na ipangalandakan pa yung wag na. No? Mas malaki yung biyaya na ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi kayo naglilingkod katulad ang tinatanggap nila ay hindi ikaw. Ang tinatanggap nila yung maging katulad ng bata. Ang tinatanggap nila sa iyong paglilingkod nila si Jesus. Kaya kung tutusin, kapag tayo ay kumilos na hindi tayo kinikilala, ito yung pagkilos na maka-Jesus.